So yun na nga, no, last week, yan, nakarinig tayo ng sermon topic na nagturo sa atin na i-open natin yung ating mga puso so that we can recognize the voice of God. Right? So nabuksan na ba yung ating mga puso? Right? Narinig natin doon sa naging preaching ni Sister JC na dapat yung puso natin, no, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga Kristiyano, is maging open talaga siya to dwell and stay in God's presence for the more na nag-i-stay daw tayo sa presence ng Lord, the more na magiging familiar tayo sa boses niya. Diba? The more na nag-i-stay tayo sa presence ng Lord, the more na nagdudwell tayo, the more na nagiging open yung heart natin. Kumbaga, mas nakikilala mo yung boses ng Diyos. Tama? Mas nagiging familiar ka sa tinig ng Diyos. Pero alam nyo ba, mga kabataan, minsan, diba, sometimes, familiarity to God's voice doesn't guarantee that you will going to obey what He says. No, minsan kahit talagang familiar ka na sa boses ng Diyos, minsan ang dami mong ang alam na memory verse eh. Familiar ka na nga sa mga voices eh. Di ba kanina may biblical tsaka unbiblical dito. Aware ka kung ano yung biblical sa hindi biblical. Di ba minsan ganun eh. Ang linaw-linaw sa atin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Familiar tayo kung ano yung biblical sa hindi biblical. Familiar tayo kung si Lord ba yung nagsasalita sa atin o hindi ba. Diba? Pero minsan, kahit na malinaw, kahit alam mo na si Lord yung nagsasalita para sa atin, no? Si Lord yung kumakausap sa'yo, no? Si Lord yung nagsasabi sa'yo ng isang bagay, hindi po yon guaranteed na ikaw bilang tao ay pipiliin mo talaga na sundin kung ano yung sinasabi niya. Bakit? Meron kang free will. Yan, sabi mo sa katabi mo, may free will ka eh. Diba? And aside from the voice of God, no? Aside from the voice of God na nagsasabi sa atin kung ano yung dapat natin gawin, bukod sa tinig ng Diyos na naglilid sa atin sa kung paano ba natin dapat pinapamuhay yung buhay natin, there are other voices na naririnig natin. Right? Other voices na meron ding sinasabi sa'yo, aside sa tinig ng Diyos, aside sa boses ng Diyos, aside sa sinasabi ng Diyos, there are also other voices na merong pinaglalaban din. May mga tinig kang maririnig na nagde-demand din. Nagbibigay din ng command. Yung iba nililid ka din. Nililid ka into something. And nililid ka to go somewhere. At yung mga boses na yan na maririnig mo, meron niyang influence sa decision making mo. Kahit gaano ka pa katalino, yung mga boses na naririnig mo, it can influence your decision making. Kaya yung pagpili mo sa kung sino yung boses na pakikinggan mo, no, it is an important decision that you can make sa buhay mo. Importante po na ikaw maging maingat ka kung sino yung mga pinapakinggan mo. Sino ba yung mga pinapakinggan natin? Mahilig ba tayo manood ng makinig sa mga papadudot, mga podcast. Di ba, ang dami niya mga nauusong podcast, yung mga boiling waters, di ba? Meron niya, nakikinig din ako dati, may mga iba naman na parang, parang catchy, kasi parang biblical yung content, pero meron mga silang mga principles na sinasabi na hindi naman talaga biblical. Diba? So may mga ganun siya. And kaya ang hirap, very crucial talaga na decision yung pipiliin mo kung sino ba talaga yung pakikinggan mo. Kasi nga, yung impact po ng ating choices, pwede yun makaapekto sa buong buhay mo. Right? The impact of your choice can affect your entire life. The impact of your choice can affect your future, can affect your destiny. Kaya kung hindi ka magiging maingat, kawawa ka. Right? So I want you to listen carefully, no, dito sa ating topic. Right? So ang pinakapag-uusapan natin ngayong hapon, no, this will be our theme. What is the cruciality of choosing which voice to listen? Ano nga ba yung cruciality ng pagpili natin ng boses na dapat nating pinapakinggan? Bakit nga ba siya importante? Pag sinabi natin kasing crucial, it will lead to something whether good or bad. Makakaapekto yan sa'yo. Kaya importanteng decision yan.
Kaya crucial talaga yung pagpili mo ng pakikinggan mo na boses. Right? And to answer our theme, let us read a narrative text which perfectly illustrate the cruciality of choosing which voice to listen. So open your Bibles with me in 1 Samuel chapter 15 verses 10 to 24. So medyo mahaba siya, 14 verses. 14 verses. 1 Samuel chapter 15 verses 10 to 24. Ayan, say amen nung ako nandyan na kayo. Andyan na? Well, sabi ko sa inyo, sundan niyo yung Bible verse. Baka mamaya, mali-mali ako nang ikwento sa inyo. Alright, so kung nandyan na kayo, no, sama-sama natin siyang basahin. Sundan niyo siya dito, pero I will going to read it in Pinoy version. Taglish to, baka magulat kayo. So sabi dito, no, 1 Samuel chapter 15 verses 10. Yan, sabi dito, sinabi ni Lord kay Samuel, nagsisisi ako na ginawa kong hari si Saul kasi tinalikuran niya ako at sinuway ang mga utos ko. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nakikiusap kay Lord. Kinabukasan, maagang bumangon si Samuel para makipagkita kay Saul. Pero may nagsabi sa kanya na pumunta ito sa Carmel at nagpatayo doon ng monumento para sa sarili niya. At saka pumunta sa Gilgal. Verse 13. Yan. Sabi dito, nang maabutan ni Samuel si Saul, binati niya ito. Sabi ni Saul, i-bless ka sana ni Lord Samuel. Nagawa ko na ang inutos ng Lord. Tinanong ni Samuel, ganun ba? Pero bakit may naririnig akong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Sinabi ni Saul, kinuha yan ng mga sundalo ko mula sa mga Amalekites. Kinuha nila ang pinakamagagandang tupa at baka para i-offer kay Lord na Diyos mo at pinatay naman nila ang iba. Verse 16, sabi ni Samuel, manahimik ka? Yun, gusto ko yun. Pakinggan mo ang sinasabi sa akin ng Diyos kagabi. Sumagot si Saul, ano yun? Right? 17, sinabi ni Samuel, kahit na maliit ang tingin mo sa sarili mo, ikaw na ngayon ang leader ng mga tribes ng Israel. Di ba inanoint ka ng Lord para maging hari ng Israel? Inutusan kanyang salakayin ang mga makasalanang Amalekites at labanan sila hanggang mamatay silang lahat. Bakit hindi mo sinunod ang sinabi ni Lord? Bakit mo kinuha ang mga aray-arian at ginawa ang masama sa paningin ni Lord? Verse 20, nasusundan? Yan. Sumagot si Saul, sinunod ko si Lord. Yan. Yun tayo minsan kahit sinasabi ng hindi na nga sinunod, pipilit pa Sabi niya, sinunod ko si Lord. Pumunta ako kung saan niya ako pinapapunta. Hinuli ko si King Agag at pinatay ang lahat ng mga Amalekites. Pero, sabi ni Saul, pero mga sundalo ko ang kumuha sa pinakamagandang tupa at baka at inuwi namin ang mga ito sa Gilgal para i-offer kay Lord na Diyos mo. Diba? Hindi daw siya yun. Hindi siya yung nag-disobey yung mga tao niya. Pero mamaya maano nyo yan, no? Verse 22, sinabi ni Samuel, natutuwa ba si Lord sa mga offering at handog na susunugin kung di mo naman siya sinusunod? Mas mabuti ang sumunod kaysa mag-offer ng mga handog. Ang makinig kay Lord ay mas mahalaga kaysa sa mga handog na taba ng tupa. Verse 23, ang pagsuway kay Lord ay gaya ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay kasinsama ng pag-worship sa mga Diyos-Diyosan. And lastly, dahil nireject mo ang utos ni Lord, nireject ka rin niya bilang hari. Right? And then sa verse 24, sabi dito ni Saul, doon niya na na-realize na mali nga siya, hindi nga siya sumunod kay Lord. Sabi ni Saul, nagkasala ako. Hindi ko sinunod ang utos ni Lord at ang mga instruction mo sa akin. Ginawa ko yon kasi natakot ako sa mga sundalo ko, kaya pinagbigyan ko sila. Right? Kaya ko siya binasa dito para din na masyado marami paliwanag kasi malinaw yung kwento. Diba? So in our text, merong dalawang boses na narinig si King Saul. Ano yon? Una, voice of God through Prophet Samuel.
Pangalawang boses na narinig ni Saul is the voice of man, which is yung voice ng kingdom soldiers. Di ba? So the voice of God through Prophet Samuel, narinig ito ni Saul. Di ba? Narinig ni Saul yung sinasabi sa kanya ng Diyos, yung command sa kanya ng Diyos, yung utos sa kanya ng Diyos, yung pinapagawa sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Diba? Kasi during their time, diba, sa Old Testament days, the only way that God's people hear God's voice is through the prophet na pinadala niya. Hindi nila naririnig basta-basta ang tinig ng Diyos. Si Moses nga, umaakyat pa ng bundok para ma-receive yung command ng Diyos. Tapos pagbaba ni Moses, kakausapin niya yung mga tao. Ito yung pinapasabi ng Diyos. Diba? Ganun sa Old Testament. Ganito rin sa kanila. Lahat ng mga prophets na pinapadala ng Diyos, yun yung mga tao na pinagkakatiwalaan ng Panginoon ng kanyang salita, ng kanyang mensahe. Para ano? Para iparating sa kanyang sambayanan. So during their time, ang only way lang para marinig nila ang boses ng Diyos ay sa pamamagitan ng man and woman of God. Right? May mga may mga judges din na binigay ang Lord sa kanila, mga propeta, no? Talagang mga nakakatanggap ng salita ng Diyos. So ngayon, paano ba narinig ni Saul yung command ng Diyos? Paano ba narinig ni Saul yung boses ng Diyos through Prophet Samuel? Ano ba yung sinabi ni Lord kay Samuel na pinarating niya kay Saul? So buksan naman natin yung Bible natin sa 1 Samuel chapter 15 verses 1 to 3. Yan. So para mas malinaw, ito po yung command exactly ng Lord. Right? Sabi dito, no, chapter 15 verses 1 to 3, sinabi ni Samuel kay Saul, "Ako ang pinadala ni Lord para i-anoint ka bilang hari ng Israel. Kaya ngayon, makinig ka sa mga sasabihin ni Lord sa'yo. Ganito ang sabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat." Ito yung command ng Lord, Ito yung message ng Lord kay Saul bilang hari ng Israel. Sabi niya, "Paparusahan ko ang mga Amalekites dahil kinalaban nila ang mga Israelites nung inilabas ko sila sa Egypt. Salakayin mo ang mga Amalekites at tuluyang wasakin ang lahat ng property nila. Patayin mo ang lahat ng lalaki, babae, bata, baby, pati na ang mga baka, tupa, camel, at donkey." So malinaw po yung instruction ng Diyos. Diba? Nagsalita ang Diyos through Prophet Samuel. At malinaw din pong ibinaba ni Prophet Samuel kay Saul yung instruction ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Patayin lahat. Walang ititira. Lahat ng lalaki, babae, bata, baby, kahit mga baka, tupa, camel, donkey, lahat daw papatayin. Yun ang instruction ng Lord. Pero, aside from the voice of God, aside from the command of God, may narinig pang another voice, si Saul, which is the voice of man. The voice of the kingdom soldier. Diba? Yung mga sundalo ni Saul, ang nangyari, nung nandun na sila sa misyon, diba? Andun na sila. Okay na, susunod na si Saul, pinatawag niya na yung mga sundalo niya. And then, pumunta siya ngayon doon sa mission. Pinagpapatay nila lahat ng Amalekita, pero may tinira. Isa. Sinong tinira? Yung hari. May natira. Anong komandang Lord? Walang ititira. Diba? Ano pa? Diba? Ang suggestion ng mga tao na to, no, as they pursue their mission, no, i-spare daw yung best things na pwede nilang makuha sa mga Amalekita para ano? Para daw mai-offer nila ito kay Lord. Ganda ng suggestion. Diba? So kung ang command ng Lord, ubusin, ang suggestion naman ng mga tao, magtira. Para daw may mai-offer kay Lord. And between the two voices, di ba kung mapapansin nyo, between God's voice and man's voice, there's only one voice na kailangan niyang piliin. Meron lang siyang isang pwedeng piliin. Isa lang dapat ang pwedeng mag-matter na boses para kay Saul. Especially sa case niya, dalawa yung narinig niyang boses, tapos magkaiba ng sinasabi, magkaiba ng command, at magkaiba din ng magiging resulta. Kaya kailangan niyang mamili. God's voice that commanded him to totally wash out the Amalekites and all their properties, o yung command,
yung suggestion, yung opinion ng mga soldiers niya to spare some good animals para mai-offer daw sa Diyos. Diba? Kung titingnan natin yung intention, ang ganda ng suggestion ng mga sundalo. Ang ganda ng suggestion ng mga sundalo. Ang ganda ng ini-impose nila. Ang ganda ng opinion nila. Itira daw lahat ng magagandang hayop para ano? Para meron silang mai-offer kay Lord. Pero kung titingnan din po natin, kahit maganda yung suggestion ng mga sundalo, meron pa ding contradiction sa utos ng Diyos. Diba? So kahit pala gaano kaganda yung mga opinion, kahit pala gaano kaganda yung mga suggestion ng mga tao sa paligid natin, pwede pa rin yun mag-contradict sa sinasabi ng Diyos. Right? So kay Saul, dahil may contradiction, hindi niya pwedeng masunod parehas. Hindi niya maaaring pakinggan parehas. Kakailanganin talaga niyang mamili ng isa lang. Right? Kung titingnan natin, kung kayo yung sa sitwasyon ni Saul, ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon. Di ba? Nakaka-pressure sa totoo lang. Ang hirap mamili kung sino yung pakikinggan niya. Papakinggan niya ba yung sinabi ng Diyos o yung sinabi ng sundalo? Di ba? Kumbaga, it's a battle of God's voice versus 200,000 voice of man. Dagdag mo pa yung 10,000 na mga sundalo ng Juda. Dami, total of 210,000. Tapos, boses ng Diyos. Ang hirap. Parang, kunyari ako dito, ilan pa lang kayo, no? Tapos ang dami nyo nagsasalita, iisa kayo ng dinedeman, tapos may komandang Diyos. Parang di ko alam kanino ako makikinig, ang ingay nyo eh. Parang mga ganun yun eh. Diba? So ganun yung sitwasyon ni Saul. During their mission, may command ng Diyos, pupurso nila yung mission na yon, susundin nila yung utos ng Diyos, pero biglang nakaisip. Diba? Nakaisip bigla yung mga sundalo ng suggestion, Saul, Haring Saul, pwede bang itira natin to? Ang gaganda nitong mga hayop na to, pwede natin tong i-offer kay Lord. Ganda, no? Tapos si Saul, no? Paisip siguro siya mga 3 seconds. Mga 3 seconds. Diba? O parang sa dami ng taong nagsasuggest, nakaka-pressure yung sitwasyon niya. Anong gagawin niya? Ando doon na siya mismo sa momentum na kailangan niya ng mamili. Diba? And sometimes, no, pumipiyok, di ba? That kind of pressure can happen to us. Right? Yung ganong klaseng pressure, kahit hindi ikaw si Saul, nakaka-pressure talaga. Pwede talagang mangyari sa atin yon. Right? Tayo pong mga modern age Christian, di ba? Natatanggap natin ang sinasabi ng Diyos sa atin as we take time to read and study the Bible, as we dwell in God's presence, we could receive what He is telling us. Di ba, pag binubuksan natin yung Bible natin, merong revelation ng Lord. Merong command ang Diyos. Wala na wala. Di ba? And, kumbaga, minsan si Lord din, no, gumagamit din siya ng mga man and woman of God na pinagkakatiwalaan niya ng giftings to preach, to exhort what is written in His words. Diba? Sa ganong paraan natin ngayon, nare-receive ang salita ng Diyos. Pwedeng ikaw, mabasa mo mismo sa Bible mo, pwedeng may kakausap sa'yo, or ngayon, may naririnig kayo nagtuturo, yung mga D-group leader nyo, no, ginagamit din ng Panginoon yan para i-reveal yung kanyang salita. Pero, imagine niyo na lang, no, kung boses lang sana ng Diyos yung naririnig natin, walang pressure. Kumbaga parang malinaw na eh. Malinaw na malinaw yung isip natin, malinaw na malinaw kung ano yung susundin natin kung boses lang ng Diyos yung naririnig natin sa mundong to. Walang gugulo ng isip mo. Walang ibang magsasuggest. Diba? Kung ano ang sinabi ng Diyos sa Bible, yun ang gagawin mo. Pero hindi yun ang reality. Kasi pwedeng walang gugulo sa isip mo kung boses lang ng Diyos ang naririnig mo. Pero malabo yun dito sa mundo. Diba? Marami kang boses na pwedeng marinig. Sometimes, kahit andyan naman ang salita ng Diyos, kahit naririnig mo naman ang boses ng Diyos, kahit kilala mo ang boses ng Diyos, ang nagiging conflict po ay naririnig mo din yung opinion ng tao, yung boses ng tao, yung suggestion ng tao. Diba, kahit naririnig mo ang boses ng Diyos at ang sinasabi ng Diyos para sa'yo, andyan din po yung naririnig mo yung utos ng tao, naririnig mo yung demand ng tao, yung comments ng tao, yung sentiments ng tao.
Diba? Bubukas ka nga lang sa social media, ang dami ng mga quotes ng mga tao na yan eh. Kala mo, hindi tao eh. Mga tao na yan eh. Diba? At ang mas mahirap po doon, ito yan. May mga taong magagaling mag-manipulate. Ang gagaling mang-gaslight. Ang gagaling mag-convince. Diba? Tutwist pa minsan yung sinasabi ng Lord. Tapos minsan, madadala ka. Diba? Kaya nga meron mga nahihypnotize. Akala mo totoo yung sinasabi nila, magugulat ka, na-scam ka na eh, no? Kaya mahirap po. Sa dami ng naririnig mo, ito ang tanong, sinong pakikinggan mo? Kaninong boses ang pahahalagahan mo? Yan. So, ang title ng preaching natin ngayon, no, The Voice That Matters. The Voice Kids, ay hindi pala. The Voice That Matters. God's voice versus man's voice. Ang tanong, kaninong boses nga ba ang mas magmamatter sa'yo? Kaninong boses nga ba ang mas pinapahalagahan mo? Kaninong boses nga ba ang mas kinukonsider mo? Kapag nalalagay ka ba sa isang sitwasyon na hindi lang isang boses yung naririnig mo, na hindi lang isang boses yung nagde-demand, hindi lang isang boses yung nagko-command, kaninong boses ang pipiliin mo? Kapag usapang pag-aaral, kaninong prinsipal ang pakikinggan mo? Kapag usapang trabaho sa professional world, kaninong demand ang mas susundin mo? Kapag usapang pamilya, kaninong opinion ang iko-consider mo? Kapag usapang politics, kaninong view ang pakikinggan mo? Right? Kapag usapang pera, kaninong suggestion yung pakikinggan mo? Kapag usapang love life, kaninong comment ang pipiliin mong maka-influence sa'yo? Di ba maraming aspect ng buhay natin, at sa lahat ng aspect na yon, may boses ng Diyos at may boses ng tao. Right? And tayo, no, it's a matter of our choice. May free will ka. Pwede kang pumili kung ano yung pakikinggan mo. Pero, kapag pipili ka, asahan mo may resulta. May resulta kung ano pan po yung pipiliin mo. It will determine what will happen for your future. What will happen to our tomorrow. Yung choices mo ngayon sa buhay mo will always result into something. At yung resulta na yon, apektado ka. Diba? May effect yun. Imposibleng wala. That's why crucial talaga ang pagpili kung kaninong boses ang pakikinggan mo. Tama? Crucial talaga ang pagpili natin ng boses na susundin natin. Crucial talaga ang pagpili natin ng mga principles, mga comments, mga demands na susundin natin sa buhay. Kasi may kahihinatnan ang pagpili mo. Pwedeng mapapabuti ka o hindi. At sa ating text ngayon, no, yung binasa natin na kwento, obviously, nakita natin na yung pinili ni Saul na pakinggan ay ano daw? Ang sigaw ng mga tao. Mas pinili ni Saul, sa kwento dito, no, mas pinili ni Saul yung sigaw ng taong bayan, yung opinion, suggestion ng mga sundalo niya. Mas pinili niyang sundin yung demand ng mga tao, yung suggestion ng mga tao, at ang naging resulta nito sa kanyang buhay, hindi po maganda. Right? Mas pinili niyang sundin yung demand ng tao. Kaya ang pangit na kinahinatnan niya. And as we continue to study what happened, no, mamaya himayin po natin, let this be a warning for you na maging wise talaga tayo. Maging wise tayo sa mga pinipili natin. Hindi lahat ng maganda sa pandinig okay talaga. Right? Dapat maging wise ka na piliin mong mabuti kung kaninong boses yung dapat na maging mas matimbang. Yung mas mag-matter sa'yo. Na kaninong boses ba dapat yung mas sinusunod mo. So, church, no, young people, to help you assess sa pagpili nyo ng boses na dapat nagmamatter, let us look at the comparison of listening to God's voice and listening to man's voice. So let the battle begin. Number 1, right? So, ano ang mapagkakaiba ng boses ng Diyos at boses ng tao? Ayan. So God's voice will always lead you to God's will. Kapag pinili mo ang boses ng Diyos,
mananatili ka sa kalooban ng Diyos. But if you choose man's voice, actually, it is just your self-will. Mamaya magigets nyo, no? So pag pinili po nating pakinggan ang boses ng Diyos, kalooban ng Diyos ang pinipili mo. Kapag mas sinunod mo yung sinasabi ng Diyos, ibig sabihin lang nun, pinipili mo manatili sa kalooban niya. Imagine si Saul, kung pinili lang sana niya na pakinggan yung boses ng Diyos, di sana, no, baka nanatili siya sa kalooban ng Diyos. Kasi nandun siya eh. Nasa kalooban naman talaga siya ng Diyos eh. Diba, pinili nga siya eh. Pinili nga siya bilang hari eh. Kasama nga siya sa people of God, Israelita siya eh. Right? So, basahin natin sa verse 17 to 18. Sabi dito, ayan, sinabi ni Samuel, kahit na maliit ang tingin mo sa sarili mo, ikaw na ngayon ang leader ng mga tribes ng Israel. Inanoint ka ni Lord para maging hari ng Israel, inutusan ka niya na salakayin ang mga makasalanang Amalekites at labanan sila hanggang mamatay silang lahat. Yun yung nangyari. Right? So dito, actually, nung binabanggit to ni Samuel kay Saul, pinaparealize niya kay Saul kung gaano siya kinahabagan ng Diyos. Naramdaman ni Saul yung grace ng Lord eh. Right? From nothing to something. Noon, wala lang naman siya. Pero nung ginawa ng Diyos, ginawa siyang hari. Ang liit-liit nga ng tingin niya sa sarili niya, wala nga siyang paki sa leadership position dati. Nagtatago pa nga siya dyan eh. Kumbaga, parang wala siyang bilib sa sarili niya. Pero anong ginawa ng Diyos? Diba? Inanoint siya upang maging leader ng mga Israelites. At mabigat na gampanin yun. Diba? Matinding grace ang piliin ka ng Diyos to do something in His kingdom. Mabigat pong gampanin. It is His grace na piliin ka ng Diyos to do something for His people. Na gamitin ka bilang instrumento ng Diyos. Right? To lead God's people. Malaking grace po yun, matinding grace po yun ng Diyos. Right? Kumbaga dati, ganun yung nangyari kay Saul eh. Ang liit-liit ng tingin niya sa sarili niya, pero nung kinahabagan siya ng Diyos, nagkaroon ng saysay yung buhay niya. And ganun din sa atin. Minsan, wala naman talaga tayo eh. Pero dahil kinahabagan ka ng Diyos, nagkaroon ng saysay yung buhay mo. Dinala ka niya sa kalooban niya. Nagkaroon ka ng purpose ngayon. Diba? Yung buhay natin na wala tayo sa kalooban ng Diyos, walang patutunguhan yun eh. Walang purpose yun eh. Pero mapalad ka kung nasa kalooban ka ng Diyos. Bakit? Bibigyan niya ng direksyon yung buhay mo. Diba? May purpose. Pero ano nangyari? Hey Saul, in spite of choosing to stay in God's will, hindi yun ang ginawa niya. Right? So let us see in verses 10 to 11. Verses 10 to 11, sabi dito, no, talon-talon. So, sinabi ni Lord kay Samuel, nagsisisi ako na ginawa kong hari si Saul, kasi tinalikuran niya ako at sinuway niya ang mga utos ko. Right? Nagalit si Samuel at magdamag siyang nakikiusap kay Lord. So dito, no, makikita natin na, kumbaga yung sinabi ng Lord dito na, nagsisisi ako na ginawa kong hari si Saul. Actually, hindi naman talaga siya nagsisisi na yung, alam mo, hindi siya nagsisisi, kumbaga hindi siya nagkamali ng pagpili kay Saul. Ini-express na lang dito yung, yung emotion niya na nasasaktan ako. Nasasaktan ako sa naging choice ni Saul. Ini-express lang niya yung kanyang emotion sa propeta ng Diyos. Diba? Kay Prophet Samuel. Pero hindi siya nagkamali ng pagpili kasi never po nagkakamali ang Diyos ng pagpili. Kung pinili ka niya at nagkamali ka, ikaw yung nagkamali, hindi si Lord. Hindi nagkamali si Lord ng pagpili sa'yo. And then ganun din, no? Ganun din na nangyari kay Saul. Hindi naman nagkamali si Lord ng pagpili kay Saul eh. Si Saul ang nagkamali ng choice. Right? Hindi niya piniling manatili sa kalooban ng Diyos. So ang ginawa ni Saul, he turned away from God's will. He didn't carry out God's command. Hindi niya piniling sumanod. Kasi nga, instead na gawin niya yung instruction ng Lord, iba yung ginawa niya. Iba yung hinayaan niya na mangyari sa mission nila. Sabi, i-wash out eh. Pero ang inalaw niya, itira. Right? So after pong kausapin ni Lord si Samuel regarding sa disobedience ni Saul, sa command niya, no, kinabukasan, pinuntahan din agad ni Samuel si Saul.
So, nung pinuntahan ni Samuel si Saul, no, pinuntahan niya pa sa may Mount Carmel, ang nangyari, no, habang naglalakad papunta itong si Samuel, nakasalubong niya si Saul. Tapos, nung nakasalubong niya si Saul, alam niyo si Saul, proud pa. Ano, Samuel, God bless you. God bless you. Tapos si Samuel siguro naka-poker face lang. Oh. Diba? Kasi may kasalanan nga to si Saul eh. Nasabi ni Saul sa kanya, ginawa ko yung utos ng Lord. Sinunod ko yung utos ng Lord. Diba? Proud na proud pa si Saul na sabihin na sinunod daw niya yung utos ng Diyos. Then anong sagot ni Samuel? Talaga ba? Talaga ba? Sinunod mo ang Diyos? Diba? Bakit? Ano yung ingay na naririnig ko? Sinunod mo ang Diyos? Bakit merong umiiyak na tupa dyan? Bakit may umiiyak na baka dyan? Bakit may maingay na hayop dyan? Diba? Lakas ng loob na ito sabihin sinunod niya ang Diyos. Diba? Ganun yung nangyari. Pero anong sagot ni Samuel, ni Saul? Verse 15, talagang siya, convinced si Saul. Convinced si Saul na sinunod niya ang Diyos. Sabi niya, sinunod ko ang Diyos, Samuel, ano ka ba? Yung mga tao yung kumuha niyan, yung mga sundalo ko yung kumuha niyang maiingay na ahayop na yan. Kasi nga, i-offer daw nila yan kay Lord. Ayun, di ba? Talagang confident siya. Confident siya na sinunod niya ang Diyos. Kayo ba? Confident ba kayo na sinusunod niyo ang Diyos? Ayun daw, amen. Right? So, ganun yung nangyari kay Saul. Confident talaga siya na sinunod niya ang Diyos. Ang hindi daw sumunod sa Diyos, yung mga tao niya. Yun yung kumuha eh. Diba? Sinunod daw niya ang Lord, yung mga tao daw yung kumuha ng mga hayop pang offering. So technically, nilalabas niya yung sarili niya sa decision making. Kumbaga, ina-absuelto niya yung sarili niya. And para kay Saul, obedience na yun. Diba? Anong sabi ni Samuel? Tama ka na? Tama ka na? Diba? Let me tell you what the Lord said to me last night. Parang binara niya eh. Dahil mo sinasabi. Diba? Makinig ka sa akin. Ito yung sabi ng Diyos. Diba? Sabi ng Diyos yun, diniscuss niya, no? Kahit na ang liit-liit ng tingin mo sa sarili mo, nilagay ka ng Lord dito, tapos anong ginawa mo? Ang sabi ng Diyos sa'yo, wasakin mo lahat, patayin mo lahat, ubusin mo lahat. Pero anong ginawa mo? Nagtira ka pa. Diba? Nagtira ka pa. At yung ginawa mo, Saul, masama yan sa paningin ng Diyos. At ito pong si Saul, no, talagang convinced siya na nag-obey siya kay Lord. Pinaglaban niya pa. Sabi niya sa verse 20, hindi, sinunod ka talaga si Lord. Diba? Verse 20, no, sinunod ko talaga si Lord. Pumunta ako sa mission. Diba? Gina-justify niya yung deception niya. Sabi niya, pumunta ako sa mission na pinapagawa sa akin ng Diyos. Talagang completely dinestroy ko yung Amalekites. Ang tinira ko lang yung hari. Tapos yung mga sundalo ko, tiniran yung mga magagandang tupa. Pang-offer naman yun kay Lord, Samuel. Diba? Pang-offer naman yun kay Lord. Diba? So makikita natin dito sa justification ni Saul, talagang convinced siya na sinunod niya ang Diyos. Pero, hindi niya alam, disobedience pa din yung ginawa niya. Oo, pumunta nga siya sa mission nung na-receive niya yung command ng Lord. Oo, pumunta nga siya. Doon pinagpapatay nga nila yung lahat ng Amalekites. Oo, tinira nila si King Agag. Pero, disobedience pa din yun. Right? Bakit siya naging disobedience? Ito yan ha. Note nyo to. Bakit naging disobedience pa rin po yung ginawa ni Saul? Because true obedience is doing exactly what the Lord said. Ang totoong pagsunod po is yung ginagawa mo talaga exactly kung ano yung sinabi ng Diyos. So kung may instruction ng Diyos, dapat yun lang yung gawin mo. Huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Hindi po pwede na binabargain mo ang obedience mo kay Lord. Right? Hindi pwedeng nakikipag-negotiate ka kay Lord. Nagbigay na ng instruction ng Lord eh. Hindi pwedeng, Lord, pwede bang, ito na lang, I have a suggestion. Nagsasuggest pa tayo kay Lord eh. Huwag ganon. Diba? Always remember that partial obedience is still disobedience. Kabisado nyo na yan. Diba? Partial obedience is still disobedience. Kahit pa meron kang 50% na ginawa
sa command ng Diyos. Pero at the same time, may hindi ka ginawa sa instruction ng Diyos, disobedient ka pa rin. Right? Kung hindi mo completely ginawa kung ano yung instruction ng Lord, kahit anong pagja-justify po ang gawin mo, disobedience pa rin yun sa Diyos. That's the reality. Hindi na natin pwedeng i-gaslight yung sarili natin. Kung may kulang, may kulang. Kapag hindi mo ginawa ng buo, disobedience. Amen? Ay, tapikin mo yung katabi mo. Okay pa siya? Right? Always remember, young people, God's command is God's will. Right? Kung ano yung sinasabi niya sa salita niya, yon ang kalooban niya at wala ng iba. Kung hindi mo gagawin kung ano yung sinasabi ng Diyos, eto lang yan. Kung hindi mo gagawin kung ano ang sinasabi ng Diyos, then pinipili mong lumabas sa kalooban ng Diyos. Diba? At sa case po ni Saul, yung naging cause ng kanyang disobedience sa command ng Diyos ay yung opinion mismo ng tao. Naranasan nyo na ba yun? Yung nakapag-disobey kayo kay Lord, yung na-compromise nyo yung salita ng Diyos dahil lang may pinakinggang kayong tao. Minsan gano'n eh. Darating ka talaga sa ganung punto eh. May na-compromise ka na command ng Diyos dahil lang pinili mong pakinggan yung sinabi ng tao. Si Saul, ba't nga ba niya pinakinggan yung sinabi ng tao? Verse 24. Dito natin basahin. Pagod na mag-Tagalog eh. Ay, joke. Ayan. 24, sabi dito, Then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid of the people, so I gave in to them. Baga, dito no, nung na-realize ni Saul, na oo nga no, mali pala ako. Oo nga no, nagkamali pala ako. Oo nga no, hindi ko pala talaga sinunod ang Lord. Kasi hindi ko completely sinunod yung sinabi niya. Nag-disobey pala talaga ako. And then dito sa verse 24, nakita natin kung bakit siya nag-disobey. Ba't siya nag-disobey? Natakot siya sa tao. Right? Pinakinggan niya yung opinion ng mga sundalo kasi natatakot siya sa mga sundalo. Bakit siya takot? Bakit siya natatakot sa mga tao? Oo, given naman na 210,000 yun eh. Nakakatakot talaga yung pag dinumog siya eh. Imagine niyo no? 210,000 people. Pero imagine, di ba siya yung hari? Siya yung leader. So dapat meron siyang say. Kung humindi lang sana siya, na hindi pwede nating itabi yan, sabi ng Diyos, patayin daw lahat. Eh di sana nanatili siya sa kalooban ng Diyos. Tama? Kasi leader siya eh, meron siyang say. Isang oo niya, susunod yung mga tao. Pag sinabi niyang hindi, susunod yung mga tao. So choice din po ni Saul, yung pagpayag niya sa opinion ng mga tao. Natakot siya. Ba't siya natakot? Kasi pwede siyang mapatalsik sa posisyon. Kasi imagine, bilang hari ng Israel, no? Kung paninindigan lang niya yung sinabi ng Diyos, mananatili siya sa kalooban ng Diyos. Pero hindi siya nanindigan sa sinabi ng Diyos. Pinili niya yung tao, pinili niya yung sigaw ng mga tao kasi takot po siya na ma-reject siya ng mga tao na yun. Right? So ang reality, pinili niya na pakinggan yung mga tao na yon, yung boses ng tao kasi mas concerned siya sa posisyon niya bilang hari. Mas concerned siya sa sarili niya. Kaya siya tinawag na dito, God's will versus your will. Self-will. Kumbaga, takot siyang ma-cancel culture. Takot si Saul na magkaroon ng people power revolution. Diba? Takot si Saul na magkaroon ng impeachment. Diba? Natatakot si Saul na mawala siya sa position bilang leader ng Israelites. Kasi 210,000 people yun eh. Kapag hindi niya pinagbigyan yung mga tao na yun, pwede talaga siyang pababain. Diba? Ibaba niya sa posisyon niya, hindi yan karapat-dapat. Pwedeng gumanon yung mga tao eh. Right? Bakit? Tao lang din naman yung nag-impose na magkaroon sila ng hari eh. Right? So yun yung takot ni Saul.
takot siyang mapatalsik sa pagiging hari. Kaya niya pinagbigyan yung mga tao. Right? Kung sinong pinakikinggan mo, nare-reveal lang nun kung ano yung laman ng puso mo eh. If you chose God's voice, then ibig sabihin lang nun, nasa puso mo talaga ang pagsunod sa Diyos. Gusto mo talaga yung kalooban ng Diyos kapag sinusunod mo ang gusto ng Diyos. Concern ka talaga sa sinasabi ng Diyos. But, if you choose to listen to man's voice, it is your will. Your will that you are choosing. Na kaya mo sinusunod ang Diyos, kaya mo sinusunod ang tao, actually, hindi naman yun talaga dahil sa pressure eh. Hindi ka sumusunod sa tinig ng tao, hindi mo pinapakinggan yung sinasabi ng tao, hindi yun dahil napipressure ka lang. Takot ka lang kasing manindigan kung ano yung dapat. Diba, imagine, choice mo kung maninindigan ka sa truth. Choice mo kung maninindigan ka sa sinasabi ng Diyos. Tama? May decision ka eh, may free will ka eh. Kaya lang minsan, mga kabataan, mas pinipili mo na lang yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo kasi natatakot ka sa posible nilang gawin o sabihin sa'yo. Takot kang masaktan. Right? For example, ito sa paghahanap ng trabaho. Bakit minsan kahit alam mo mako-compromise yung commitment mo sa Diyos, pinupush mo pa din? Ito, one of the reason. Kasi takot ka sa sermon ng nanay mo. Kesyo ayaw mong masabihan ka ng pabigat ka sa bahay kasi wala kang napoprovide na pera. Ayaw mo lang nang may maririnig ka sa pamilya mo eh. Kaya ipipilit mo yung isang trabaho kahit pa mawawalan ka na ng panahon sa Diyos. Right? Minsan naman, iba sa mga magkakaibigan, mayroon kang kaibigan na hindi mo kaparehas ng pananampalataya. Kahit kung ano-ano nang sinasabi niyan, hindi mo magawang kontrahin. Hindi mo magawang sabihin kung ano yung tama. Hindi mo magawang piliin na manindigan sa katotohanan na sabihin kung ano yung truth talaga. Minsan pipiliin mo na lang din mag-compromise para lang ano? Para lang makain ka sa grupo nila. Para hindi masira yung friendship nyo. Right? Sa school, kahit alam mo naman talaga na hindi ka looban ng Diyos, yung mangopya ka at makipagkopyahan ka. Pero dahil natatakot kang ma-unfriend ka ng mga tropa mo sa school, makikipagkopyahan ka na lang din. Right? Minsan, alam mo naman na hindi natutuwa ang Diyos. Kapag ka ikaw, nakikipagbisyo ka, nakikipagbarkada ka sa mga masasamang impluensya. Pero anong ginagawa mo? Sasama ka pa rin sa kaibigan mo, tapos kapag pinilit ka nilang syumat, hindi ka makakatanggi. Bakit? Takot kang masabihan ng KJ. Takot kang mawalan ng kaibigan. Right? Minsan, ito yan. May mga choices ka na kailangan gawin. May mga choices ka naman na kaya mong gawin kung ano yung dapat. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Kasi takot ka sa maririnig mo sa ibang tao. So dahil takot ka sa maririnig mo mula sa ibang tao, pipiliin mo na lang din sundin. Kasi nga, takot kang tuligsain. Ayaw mo nang may kumakalaban sa'yo. Diba? Alam niyo tayo mga Kristiyano, hindi dapat tayo takot na i-reject tayo ng tao. Okay lang yun. Kasi dahil lang sa, imagine nyo, hindi ka dapat takot na i-reject ka ng mga tao dahil sa stand mo as God's servant. Meron tayong principle. Meron tayong standard of living. Right? May doktrina tayong pinaniniwalaan. Huwag kang matakot na i-reject ka ng tao dahil lang sa belief mo bilang lingkod ng Diyos. Kasi yun naman yung reality ng Christian life eh. Hindi talaga lahat ng tao magugustuhan ka. Diba, maraming tao aayawan ka talaga. Aayawan ka nila for standing for the truth. Aayawan ka ng tao dahil naninindigan ka sa kung ano yung tama sa mata ng Diyos. At okay lang yun. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yun. Right? Kahit pa ikaw na lang mag-isa ang maninindigan sa kung ano ang tama sa mata ng Diyos, gawin mo. Manindigan ka. Kasi Kristiyano ka eh. Tama? Kristiyano ka. Kaya wag mong katakutan yung cancel culture na yan. Wag mong katakutan yung cancel culture na yan. Mas katakutan mo ang buhay na labas sa kalooban ng Diyos. Mas nakakatakot yun. Mas nakakatakot mabuhay
na labas sa kalooban ng Diyos kaysa mabuhay ka ng mag-isa ka lang. Kasi literally, hindi ka naman talaga mag-isa. Kasama mo ang Diyos eh. If God is for you, kahit kalaban mo ang buong mundo, okay ka lang. Right? So think of it. Kung kanino ka mas natatakot, ito yan. Kung kaninong boses ka mas takot, yun ang Diyos mo. Kung mas takot ka sa boses ng tao, edi tao yung Diyos mo. Ginagawa mong Diyos-Diyosan. Pero kung mas takot ka sa boses ng Diyos, edi siya ang Diyos mo. Right? Ano pa? Number 2. Sa pagpili po natin kung sino yung pakikinggan natin, boses ba ng Diyos o boses ba ng tao? Dalawa lang po yung pwedeng maramdaman ng Diyos sa choices mo. Number 2, pwedeng ma-please mo ang Diyos or pwede rin pong maging unpleasing sa Diyos yung choices mo. Right? When you choose God's will, when you choose to follow His voice, it will be pleasing to God. But if you choose yourself, takot ka kasing ma-cancel culture, kaya pinakinggan mo yung boses ng tao, it will be unpleasing to God. Right? Kasi ganun yung nangyari kay Saul eh. Akala niya, sa ginawa niya, is mapiplease niya ang Diyos. Kasi ang ganda naman talaga ng suggestion ng mga tao eh. Right? Ang ganda ng suggestion ng mga tao, mag-offer ng burnt offering. So bakit ba tayo nag-offering kay Lord? Bakit ba tayo naglilingkod kay Lord? Bakit ba tayo naghahandog kay Lord? Para ano? Para ma-please natin siya. So ang ganda ng intention, ang ganda ng suggestion. Pero, when Saul chose to listen to the voice of man, actually, mas ginusto niyang i-please ang taong bayan. Right? Para hindi siya i-reject ng mga yun. Mas pinili niyang i-please yung tao. Kasi nga mas concerned siya sa sarili niya. And as a result of it, ang Diyos naman ngayon yung hindi natuwa. O ganun yun. Minsan may mga choices talaga tayo na oo, mapiplease mo yung sarili mo, oo, mapiplease mo yung kaibigan mo, yung mama mo, yung papa mo, yung bossing mo, right, yung asawa mo. Pero, hindi mo pala mapiplease ang Lord. At nakakalungkot yun. Right? Kasi kung babalikan natin yung dahilan ng mga tao kung bakit nila in-spare yung mga matatabang hayop, to offer it to the Lord. Ang ganda ng intention ng mga tao. Andun na yung ganda ng intention eh. Andun na yung purpose eh. Andun na yung motive. Gustong i-offer para kay Lord, para ma-please si Lord. Pero, ang tanong, natuwa ba si Lord? So, hindi pala lahat ng mga ino-offer natin sa Diyos is nakakatuwa talaga sa Kanya. Right? Anong sabi sa verse? Verse 22. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice." Lagi niyong itatatak sa isip niyo yan. Obedience is better than sacrifice. Baliwala po ang ganda ng ginagawa mo para sa Diyos kung hindi mo ito gagawin in careful obedience to His words. Baliwala ang ganda or efforts na ginagawa mo, inaalay mo para lang mag-sacrifice ka dito sa ministry. Diba, baliwala yung dami ng ginagawa mo, yung talento mo, kung gaano ka kagaling, kung wala namang pagsunod sa salita ng Diyos. Kahit pa ikaw yung pinakamaganda boses dito, kahit pa ikaw yung pinakamagaling sumayaw dito, kahit ikaw pa yung pinakamagaling tumugtog dito, kahit ang galing-galing mo pa dyan sa media-media mo, kung wala kang pagsunod sa Diyos, hindi po natutuwa ang Diyos. Right? What you do cannot be pleasing to God if your heart is disobedient to Him. Hindi mo po mapiplease ang Lord kung walang disobedience sa Kanyang salita. Kaya young people,
Ito yung lagi niyong isa sa isip. Sa mga nagpupursue, nag-a-aspire na maging involved sa ministry, gusto niyo mapaglingkuran ng Lord, hindi po napiplease ang Diyos sa mga Kristiyanong magaling lang. Napiplease po siya sa mga Kristiyanong masunurin. Kaya maging masunurin ka. Diba? If you want to please God, then choose to listen to His voice. Huwag sa sarili mong boses, huwag sa boses ng tao. Diba? Kasi kung sasabihin mo na gusto mong ma-please ang Lord, pero mas pinapakinggan at kinukonsider mo yung ibang tao at ang sarili mong boses, nagsisinungaling ka. Hindi si Lord ang gusto mong ma-please. Yung tao ang gusto mong ma-please. Or ikaw, sarili mo mismo yung gusto mong i-please. Diba? Huwag po tayong mabuhay sa approval ng mga tao. Diba yan minsan sakit ng ano yun. Actually, sakit siya ng youth, no? Maraming mga kabataan ngayon, talagang big deal sa kanila yung sasabihin ng tao. Kaya maraming mga kabataan, kahit pa mga Kristiyano, nagiging people pleaser. At mahirap pong maging people pleaser. Mahirap mabuhay sa approval ng tao. Kasi ang tendency talaga niyan, no, kapag nabubuhay ka sa approval ng tao, gagawin mo na lang kung ano yung gusto nila. Kaya nga pansinin niyo po yung mga social media, mga content creator. Diba? Yung mga content creator, may napanood ako, hindi ko na maalala kung sino yung pangalan nun eh. Tawag dito, may nag-comment kasi sa kanya. Sabi sa kanya, ano ba yun? Sabi sa kanya, mag-content ka nga yung sikat, yung, katayfe ba yun? yung cake ng kalasa ng Dubai chocolate. Ayan, di ba? Hindi nyo alam, no? Napanood ko yun. Basta yung cake na may mga ganon-ganon, kulay green. Yan, sabi niya, mag-content daw siya nun. Tapos, bumili siya saan nga ba yun? Dunkin Donut. Eh, di ba sa contest lang yun, tsaka sa ibang Kaya wala pa yata no sa Dunkin eh. Tapos ngayon, ang ginawa niya, nakatatlong store siya ng pinuntahan. Yung unang store na pinuntahan niya, sabi, Ma'am, wala pa po dito nung cake na yon. Doon po sa isang branch kasi sa main po yon. So ginawa ng content creator na to, pinuntahan niya yung main branch. Eh, di punta siya doon. Sa gulat siya, wala factory to eh. Bakit meron ba talaga dito ng cake? Pero sabi niya, sige, baka meron kasi factory na to eh. So pumunta siya doon mismo. Tapos pagpasok niya sa store, tinanong niya, Miss, meron kayo yung katayfe? Ganyan. Tapos sabi niya, Ma'am, wala po dito noon. Doon po sa isang branch meron. Tapos na-bad trip na siya. Sabi nung doon meron daw dito kasi main branch to eh. Sabi niya, wala pa po kami noon dito eh. Tapos pumunta siya na doon, sabi niya, saan ba yun? Malayo ba dito yun? Malapit lang daw, mga 5 minutes travel. Pumunta siya doon, 5 minutes. Pagdating niya sa store na yon, sabi niya, pabili nga ako ng cake na to. Tapos, alam niyo sagot sa kanya nung nasa cashier, Ma'am, wala pa po nun dito sa Pilipinas. Imagine, dahil lang sa kagustuhan niyang pagbigyan, yung sinasabi ng mga followers niya sa Facebook, kung saan-saan na siya pumunta. Anong nangyari? Disappointed din siya sa sarili niya. Pagod din siya. Right? Ganun nangyayari, no? Kaya napakahirap pong mabuhay sa approval ng tao. Kasi imagine, gagawin mo na lang kung ano yung gusto nila para tanggapin ka nila. Tapos kapag hindi mo ginawa kung ano yung gusto nila, ika-cancel culture ka na nila. Ganun sa social media, no? Isang pagkakamali mo lang, rejected ka na ng tao. Right? Isang mali mo lang, isang sinabi mo lang na against sa kanilang principle, i-reject ka na nila. Right? Pero alam nyo, no? You don't have to live for the approval of men. Kasi kay Lord pa lang accepted ka na. Right? Huwag kang matakot na i-reject ka ng tao dahil lang hindi ka nakikiayon sa gusto nila. Kung hindi naman talaga yan yung sinasabi ng Diyos sa'yo, yung kagustuhan ng tao, hindi naman talaga yun yung gusto ng Diyos para sa'yo, hindi yun kabawasan sa'yo. Kahit pa i-reject ka nila, kahit pa hindi sila matuwa sa'yo, di ba? Mas maging priority mo ang i-please mo ang Diyos. Kasi siya yung master mo. Right? So kung sinong piniplease mo, yun ang master mo. O sa tayo ba, sino bang piniplease natin?
sa mga galawan natin, sa mga actions natin, yung mga efforts natin, the way we live our lives, sino ba yung piniplease mo? Kung sinong piniplease mo, yun ang master mo. Right? And lastly, yung pagpili mo, kung sinong pakikinggan mo, can lead you to fulfillment or unfulfillment. Number 3. This is the possible result. Yung pagpili mo, kung sinong pakikinggan mo, dalawa lang ang pwede mong kahinatnan. When you choose God's will or when you choose God's voice, you will fulfill your divine purpose. But when you choose man's voice, it will surely lead to unfulfilled purpose. Si Saul po, rejected niya ang boses ng Diyos. Binaliwala niya yung boses ng Diyos. So Saul rejected God's voice. Ang naging resulta, God rejected him as king. Diba? Diyos ang nag-anoint sa kanya to be the king of Israel. At Diyos din ang nagtanggal sa kanya sa posisyon. Yun ay dahil ni-reject niya yung sinabi ng Diyos. So meron po talagang demotion sa disobedience. Kung ikaw, nagpapatuloy ka pa rin sa pag-disobey sa salita ng Diyos, tapos nakakapag-ministry ka pa din, may araw ka din. Di ba? May araw ka din. Minsan talaga nakakalusot pa tayo eh. Pero kung pagpapatuloy ka sa pagdidisobey mo sa Panginoon, kung magpapatuloy ka sa pagdidisobey mo sa salita ng Diyos, darating yung araw, si Lord na ang hahatol. At masakit po. Masakit ma-demote. Right? Imagine si Saul, yung case niya, kaya lang naman pinili ni Saul na pakinggan yung mga tao kasi takot siyang ma-reject ng tao bilang hari. Pero, imagine, yung kinakatakutan ni Saul na mangyari, yun pa din ang nangyari. Right? Tinanggal pa din siya sa leadership position. Tinanggal sa kanya ng Diyos ang kingdom ng Israel. Binaba siya ng Diyos sa pagiging hari. Lagi niyong tatandaan na marami pong nasasayang na potential dahil lang hindi nila pinipili ang kalooban ng Diyos. Sayang. Sana nakakapagpatuloy ka na sa ministry. Sana nagagawa mo na yung calling mo. Sana nai-equip ka na nai-equip. Kung pinili mo yung kalooban ng Diyos. Pero totoo po yun, maraming nasasayang na potential dahil lang hindi nila pinipili ang kalooban ng Diyos. Diba? Yung iba, pinili ang trabaho kaysa sa ubasan ng Diyos. Diba? Pero don't get me wrong, baka sabihin nyo, kanina pa tinitira ni Ate Si yung trabaho. Hindi po masama na magtrabaho ka. But, please lang, kung pipili ka na lang din naman ng trabaho, piliin mo yung hindi mo naman mako-compromise ang gawain ng Diyos. Diba? Kung pipili ka na lang din naman ng pagkakakitaan mo, piliin mo na yung pasok sa kalooban ng Diyos. Hindi yung papasok ka nga, magkakaroon ka nga ng trabaho sa labas, mapagkakakitaan mo nga, pero ano nangyayari? Nako-compromise mo naman yung ubasan ng Diyos. Yung sa ubasan ng Diyos, yun yung ating greater calling eh. Yun nga yung dapat mas pinaglalaanan natin ng panahon eh. Dapat nga mas nagpupursue tayo na magtrabaho para sa Diyos eh. Right? So make sure lang na kung ikaw hahanap ka ng trabaho, huwag mong i-compromise yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Yun lang naman yun eh. Maraming trabaho dyan. Huwag kayong matakot mawalan. Right? Sa mga naghahanap ng trabaho, magpasa pa rin kayo ng resume. Ingatan nyo lang kung anong tatanggapin nyo na trabaho, na offer. Right? Maging wise kayo sa pagpili. Hindi lahat sinusunggaban. Tama? Ano pa? May iba, mas pinipili pa yung love life. Sabi na nga sa leadership, bawal. Right? Mas pinipili yung mahal nila kaysa sa pinapagawa ng Diyos. Right? Yung nag-yes nga sa nanliligaw sa kanya, pero nireject naman ng ministry. Right? Imagine, matangingin yung pag love life. Diba? Sana nagagamit ka na, sana lumalago ka na ngayon bilang servant ng Diyos, using the gift na pinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Pero, hindi ka makausad. Bakit?
Para may hugot yung mga leader dito, no? Diba? Minsan, totoo po yun, no? Diba? Minsan, hindi ka makausad sa ministry mo kasi mali ang pinili mo. Bakit mali ang pinili mo? Kasi ang dami mong kino-consider na ibang boses. Diba? Sayang. Sayang potensyal. Marami po talagang may potensyal, pero hindi lahat pinipili ang kalooban ng Diyos. Kaya sayang. Right? Si Saul, sa pinili niyang pakinggan, akala niya mas mapapahaba yung kingship niya. Kakaplis niya sa mga tao, ang nangyari, napabilis pa yung pagtatapos ng reign niya bilang hari. Kasi sa totoo lang, matatapos din naman talaga yung reign niya bilang hari. Kaya lang, napabilis. Kasi nag-disobey siya. So tayo po, may hangganan lang din po. Ako, may hangganan lang din ako sa pagpipreach dito, tatanda ako eh. Diba, yung mga sumasayaw dito, ayan, 11 years old, 10 years old, darating yung time, may hangganan din kayo sa pagsasayaw. Diba, yung mga nagdi-group leader, may hangganan din kayo sa pagtuturo. Diba, kung kumakanta ka, worship leader, may hangganan din yung pag-worship lead mo. Kaya ang suggestion dito, ang ini-em nyo dito, pinapakita ko sa inyo is, wag mo nang pabilisin. Sulitin mo. Hanggat hindi mo pa time na mag-end, magpasa ng baton, sulitin mo. Huwag ka na magpa-demote. Piliin mo yung kalooban ng Diyos. I-enjoy mo yung paglilingkod mo. May hangganan ng paglilingkod natin. Pag namatay ka, pwedeng tapos na. Or pwedeng pag tumanda ka, magpapasa ka na. Diba? May next generation pa. Diba? Kung kami, naglilingkod kami nakikita nyo, nagpipreach ngayon, one day, yung mga bata na yan, nakikita nyo na yan dito, matatanda na sila, nagpipreach na sila. Diba? That will happen. That's why nga, kaya nga nandito yung mga leader para ma-prepare yung next generation eh. So, kung may hangganan, yung ating paglilingkod para sa Panginoon, huwag mo nang pabilisin. Sundin mo na lang kung ano yung sinasabi ng Diyos habang may panahon ka pa, habang nandiyan ka pa sa posisyon mo. Kasi, katulad nga nung nangyari kay Saul, gusto niya humaba yung kanyang kingship, pero dahil sa disobedience niya, napabilis. Imagine kung mas pinili lang sana niyang i-please ang Diyos, di sana baka napatagal pa ng konti. Diba? Yung pagiging hari niya, pero wala eh. Mali siya ng pinili. So ang ending, yung fulfillment sana ng mission na pinapagawa sa kanya ng Diyos, na uwi sa demotion. Right? At ganyan din ang maaaring mangyari sa'yo kung hindi mo pipiliin ang boses ng Diyos. Right? Wala pong success sa disobedience. Walang promotion sa disobedience. Walang magandang maidudulot ang disobedience sa buhay mo. Right? Kaya nga napakahalaga na bago ka pa gumawa ng aksyon, suriin mong mabuti kung yung pinapakinggan mo ba ay boses ng Diyos o boses lang ng tao. Boses mo? Boses ng magulang mo? Boses ng boss? Boses ng kaibigan? Boses ng society? Boses ng partner mo? Mag-isip-isip ka. You are just one decision away from your destruction. Katulad ni King Saul, isang maling choice lang niya, nasira yung kingship niya. Isang maling choice lang niya na demote siya. At ikaw din, isang maling pagpili mo lang, isang maling desisyon mo lang, isang maling choice mo lang, pwedeng masira ang bukas mo. Ganun ka-crucial ang pagpili mo ng pakikinggan. Right? So kung babalikan natin yung ating theme, what is the cruciality of choosing which voice to listen? To sum up everything. Ito lang po yan. This will be our big idea. The voice you listen determines whether you are drifting toward God or away from Him. Yan po ang magsasummarize ng lahat. Yung 1, 2, 3 natin, ito po yung patutunguhan yan. Yung boses na pipiliin mong sundin, yan ang magdidetermine kung ikaw ba ay mapapalapit ka sa Diyos o malalayo ka sa Kanya.
Yung boses na pipiliin mong pakinggan, yan ang magdidetermine kung ikaw ba ay mananatili ka sa kalooban ng Diyos o lalabas ka na. Yung boses na pipiliin mong pakinggan, yan ang magdidetermine kung mapiplease mo ba ang Diyos o hindi. Yung boses na pipiliin mong pakinggan, yan ang magdidetermine kung maa-accomplish mo ba yung godly mission mo o mauuwi ka din sa failure katulad ni Saul. One decision away ka lang sa kalooban ng Diyos at sa destruction ng buhay mo. In the life of Saul, no, actually napakagandang warning nga nito eh. No, we learn that listening to wrong voices leads you to destruction. Yun yung pinakaano dito. Kapag mali ka ng pinakinggan, pwede kang mauwi sa destruction. Dahil lang pinili mong pakinggan yung boses ng tao for your personal motive, nauwi ka ngayon sa destruction. Diba? Si Saul, pinili niya makinig sa tao at yung kapinili niya, hindi nun nalugod ang Diyos. So dahil nireject niya ang salita ng Diyos, nireject siya ng Diyos bilang hari. So kung si Saul, napahamak at napalayo sa kalooban ng Diyos dahil lang mali yung pinakinggan niya. Ikaw na nakikinig ngayon, huwag mo nang subukan. Masisira ang buhay mo. Totoo. Diba? It may sound funny kasi nasa commercial yun, diba? Huwag mo nang subukan, masisira ang buhay mo. Pero totoong warning yun, no? Yung mga nakikita natin ng mga kapasawayan sa Bible, it is not meant for us to follow. It is written there para maging warning sa mga modern days Christian. Yung maling choice ni Saul, na pinakinggan niya yung sigaw ng tao at na-displease no ng Panginoon, warning yun sa atin na wag tayo basta-basta nakikinig sa mga tao. Right? Wag mong susubukan. Masisira ang buhay mo. Sabi mo yun sa katabi mo. Ba't parang may sounds ni Duterte dyan? Diba? Young people, this is my advice. Lagi mong piliin ang boses na maglalapit sa'yo sa Diyos. Lagi mong piliin ang boses na magpapanatili sa'yo sa loob ng kalooban ng Diyos. Lagi mong piliin ang pinakamahalagang boses na pwede mong marinig. In short, listen to God. Right? God's voice is the only voice that matters. Diba? Kung yung title natin kanina, the only voice that matters. The voice that matters. May verses pa dyan, no? Ayan. Pero the only voice that matters is none other than the voice of God. Kaya lagi mong piliin ang pakinggan ang boses ng Diyos. Right? So young people, ito yan I don't want you to be confused. Ayokong alisin yung fact na hindi lamang po mga pastor, preacher, D-group leaders ang pwedeng gamitin ng Diyos upang mangusap sa'yo. Pwede po siyang gumamit ng mga normal na tao na hindi naman tinawag sa pastoral ministry. Pwede pong gumamit ang Diyos ng mga normal person na kahit simpleng conversation lang is mangungusap sa sayo. Right? So, huwag nyo namang isara yung sarili nyo sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid nyo. Baka after neto, wala na kayong pakinggan sa mga tao sa labas eh. Baka after neto, makinig na lang kayo sa mga leader nyo. Ayaw kita kausap, hindi ka leader. Ayaw kita kausap, hindi ka preacher. Hindi, huwag nyo isara yung sarili nyo sa sinasabi ng mga tao. Kasi, pwede pa rin gumamit si Lord ng mga normal people na hindi anointed pastor, ordained pastor, di ba? Hindi sila tinawag bilang D-group leader, pero they are filled with the Spirit of God. Pwede po yun. Right? Also, no, eto pa, maging wise din po kayo. Hindi rin lahat ng sinasabi ng mga nagpapakilalang godly people ay boses talaga galing sa Diyos. Kaya maging maingat kayo. What we will do, use your discernment wisely. Matuto kayong mag-discern kung ano yung galing sa Diyos at hindi. Kaya ang ganda ng icebreaker kanina, no?
Biblical or unbiblical? Dapat ganun. Matuto kayong i-discern. Galingan nyo yung discernment nyo. Kung ano yung sinasabi ng Diyos at kung ano yung sinasabi lang ng tao. So, to help, dalawa lang po. How can we identify God's voice? Marami pang iba. Actually, mapipreach din po ito during this series. Pero magbabanggit ako ng dalawa. Based dito sa text natin. So, how can we identify God's voice even when it is delivered to you through a man? Halimbawa, hindi naman pastor yung kausap mo. Hindi naman leader yung kausap mo. Tapos, normal lang siya na tao. Diba? Paano mo ma-identify kung galing sa Diyos yung wisdom na binibigay niya sa'yo? Or paano ma-identify kung galing sa Diyos yung suggestion niya, yung opinion niya, yung point of view niya? Una, wala na po yan dito. God's voice never contradict His own words. Hinding-hindi po kukontrahin ng boses ng Diyos kung ano yung nakasulat sa Bible. Firm ang Diyos sa sinasabi niya. Kapag sinabi niya, sinabi niya. So if the voice that you are hearing from a man leads you to disobey the word of God, clearly, hindi yun galing sa Diyos. Clearly, hindi yun boses ng Diyos. Kaya sipagan nyo magbasa ng Bible para alam nyo kung ano yung biblical sa hindi biblical. Para alam nyo kung ano yung opinion lang ng tao sa kung ano talaga yung sinasabi ng Diyos. Right? Pangalawa, God's voice never bring confusions. Hindi po nangungonfuse ang salita ng Diyos. Klaro ang salita ng Diyos. Kapag Diyos ang nagsalita, walang confusion. Kaya kung may nagbibigay sa'yo ng mga words of wisdom, ng mga opinion, ng mga point of view, ng mga sentiments, mga demands, suggestion, whatsoever, then feeling mo parang lalo lang gumulo. Then feeling mo parang bakit kailangan ko mamili bigla between these two? Bigla ka ngayon nagkaroon ng option, magtaka ka na. Kasi katulad nung nangyari kay Saul, imagine, ang ganda-ganda ng suggestion ng taong bayan. Pero, kailangan niya biglang mamili. Right? Hindi niya kailangan maguluhan kung tutuusin eh. Si Saul, nung nag-suggest ang tao na magtira ng i-offer kay Lord, kahit gaano pa kaganda yung suggestion nila, kahit gaano pa kaganda yung motibo nila, no? Actually, hindi naman kailangan mamili ni Saul lang. Hindi siya kailangan ma-pressure eh. Kasi umpisa pa lang, dapat yung pipiliin na niya, yung boses ng Diyos. Wala kang ibang dapat piliin kundi yung sinasabi lang ng Diyos sa salita niya. So kung nagbibigay ng confusion yung isang sitwasyon sa'yo, kung nakakagulo lang yung word of wisdom ng tao na yon, bigla mong kailangan mamili, alam no, piliin mo yung gusto ng Diyos. Right? Kasi possible talaga kapag nagbigay ng confusion yun sa'yo, hindi yun galing sa boses ng Diyos. Right? Consider this word. Kapag dumating ka sa point na kailangan mong mamili between God's will and good thing. Kung darating ka sa point na kailangan mong mamili between God's will for you, yung alam mong kalooban talaga ng Diyos para sa'yo, yung alam mong pinapagawa talaga ng Diyos para sa'yo, tapos may good thing na dumating para sa'yo. Pag biglang nagkaroon ng option, dito ka. Piliin mo yung gusto ng Diyos. Kasi itong good thing na to, it could be deception. It could lead to disobedience. Pwede kang malayo niyan sa kagustuhan ng Diyos. Pwede kang malayo niyan sa kalooban ng Diyos. Pero pag pinili mo, umpisa pa lang yung pinapagawa ng Diyos, yung God's will, sure ka, mananatili ka sa God's will. Right? Kasi imagine, hindi po God's will yung good thing kung bigla kang nagkakaroon ng pagpipilian. Hindi mo kailangan mamili between dalawang God's will. Hindi mo kailangan mamili. Nangyari sa trabaho, biglang kailangan, dumating ako sa point na parang pinapabitawan sa akin ng Lord. Ibig sabihin, may mali na. Imposibleng God's will yung pinapabitawan ng Lord.
Yun lang tatandaan nyo. Kapag may pinapabitawan sa'yo ang Diyos para lang mapursu mo yung pinapagawa niya sa'yo, bitawan mo. Kasi hindi yun parte ng kalooban ng Diyos para sa'yo. Ba't naman niya ipapabitaw sa'yo yung kalooban niya? Hindi po gagawin ng Diyos yun. Kaya mag-isip-isip tayo, no? Hindi ka kailangang dumating sa point na kailangan mong mamili kung parehas God's will yan. Right? Kung may kailangan ka mang piliin, piliin mo ang Diyos. Boses ng Diyos. Always remember that everything that is pulling you away from God's will is not from God. So talasan mo ang discernment mo kung boses ba ng Diyos ang pipiliin mo. Do not be deceived. Maraming boses ang pwede mong marinig na mukha naman siyang okay, mukhang hindi masama, pero kapag pinili mo, ang ending, ilalayo ka pala sa kalooban ng Diyos. Listen to God, young people. Hindi sapat na familiar ka lang sa boses ng Diyos. Dapat, handa ka din piliin palagi kung ano talaga yung sinasabi niya. Hindi sapat na familiar ka lang sa boses ng Diyos. Dapat marunong ka ding manindigan na piliin ang sinasabi ng Diyos kahit pa ikaw na lang mag-isa yung maninindigan. Right? Kasi yung pagpili mo na sundin ang boses ng Diyos, again, pagpili mo yan na manatili sa kalooban ng Diyos. Ang pagpili mo na sundin ang boses ng Diyos ay pagpili mo na lalong mapalapit sa Diyos. So again, the voice you listen determines whether you are drifting away towards God or away from Him. So, kung gusto mong mapabuti ang bukas mo, piliin mong makinig sa Diyos. You have to unmute God's voice and begin to mute all other voices which is not from Him. Ang i-mute mo, yung mga boses na gumugulo lang. Ang i-mute mo, yung mga boses na maglalayo sa'yo sa kalooban ng Diyos. Piliin mong pakinggan kung ano lang yung sinasabi ng Diyos para sa'yo. So let's all bow down our heads and pray. Okay, patuloy tayo magpasiyasat sa Panginoon. Let us ask God, Lord, reveal to us, God, yung mga bagay, mga boses na pinapakinggan namin na hindi naman galing sa'yo. Lord, teach us to have strong discernment, God, para marinig kung ano talaga yung boses mo, kung ano talaga yung sinasabi mo, Panginoon Diyos. Lord, patalasin mo yung tinig namin sa boses mo. Lord, patalasin mo yung pandinig namin sa tinig mo. Patalasin mo, Lord, yung discernment namin na ma-identify namin na maayos kung ano ba talaga yung boses mo. Para masunod namin yung kalooban mo, Panginoon. And Lord, I pray for these young people. God, if there are some of them na nasa sitwasyon kung saan kailangan nilang mamili between your will and good thing, give them courage to stand for your will. Give them courage, Lord, to choose your voice, to choose your will. Hallelujah, Jesus. Patuloy po kayong mangusap. Patuloy niyo po kaming gabayan by your words and by the people you chose, God, para gabayan kami sa mga decisions namin sa aming mga buhay. Always help us, God. Always lead us, Lord, by your grace, na lagi naming piliin kung ano yung tama sa paningin mo, na lagi kaming, Lord, manatili sa kalooban mo, na matuto kaming sumunod sa iyo, Panginoon Diyos, so that ma-please ka namin, O God. For we know, God, that if we will please you, if we will do, Lord God, everything you want for us, Lord God, Lord, mananatili kami sa iyo. Mapapalapit kami sa iyo, Panginoon. And as we continue to draw closer and closer and closer to you, Lord, magiging maayos at sigurado kaming maganda yung magiging bukas namin, Panginoon. Teach us to trust in you, God. Teach us to trust in your words. Teach us to trust, Lord God, in your will, O Father. We thank you, God. This we pray in Jesus' name. Amen. So palapakan natin ang Diyos.